Pinupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siyang nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitaing hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Natandaan natin ano yung Gospel last Sunday, ano yung Ebanghelyo last Sunday. Nakalimutan. Di ba yung temptation, Di ba temptation? Ngayon naman ay transfiguration. Yung papunta sila sa isang bundok, yung pangalan Mount Tabor. Ang purpose doon ng Panginoon, para siya'y manalangin. Dahil after sa Mount Tabor, siya na'y pupunta sa Jerusalem para harapin yung kanyang final mission, yung crucifixion. So sa Mount Tabor, siya'y nananalangin, nabigyan siya ng lakas na maharap yung kanyang mission. At habang siya'y nananalangin, anong nangyari kay Jesus? Anong nangyari? Parang tulog. Parang, ano nangyari ba? Nananalangin. So pagkatapos nakita ng mga lagad, yung nangyari sa kanya, anong nangyari? Nagbagong anyo, transfiguration. Ang ibig sabihin noon na ang panalangin ay magpabago din sa atin. Tanda natin, ang panalangin ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. That's why humingi siya ng lakas na masunod ang kalooban ng Ama dahil hindi madali ang kalooban ng Ama para sa kanya dahil ang kalooban ng Ama, siya ay ipapako sa krus. Hindi madali yon. So siya ay nananalangin na makayanan niya. Diba, after Mount Tabor, papuntang Jerusalem, dumaan pa siya sa Garden of Gethsemane. Again, nananalangin, Father, take this suffering. Father, take this cup away from me. But not my will be done, but your will be done. So yan ang panalangin, ang pagtanggap sa kalooban ng Ama. That's why we need courage. We need humility, pagpakumbaba na sundin ang kanyang kalooban. Okay? At pag sumunod tayo sa kalooban ng Ama, ito yung pagbabago natin. That's why kung dasal ng dasal tayo, hindi naman tayo sumunod sa kalooban ng Ama, walang pagbabago. Diba? Nabago si Jesus, merong transfiguration dahil sumunod siya sa kalooban ng Ama. So kung hindi natin sundin ang kanyang kalooban, maski anong dasal, maski anong luhod, walang pagbabago. Gusto yung may pagbabago? Parang ayaw. So, di ba? Sabi nga dito na iniwanan niya yung kanyang pagka-Diyos at sumunod sa kalooban ng Ama. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ito yung ating tagumpay. Pag sumunod tayo sa Kanya, ito yung unang pagbasa. Diba? From the book of Genesis, si Abraham, nagbinigyan ng instruction. Sabi ng Panginoon,
kay Abram. Later on, yung pangalan niya naging Abraham. But in the beginning, Abram. Sabi dito, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Para papararami at ang pangako, no? Pangako ng Panginoon kay Abram, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa, pagpalain kita. Okay? Kung si Abram ay hindi nakikinig, baka hindi siya pagpalain. Okay? Ang punto dito, tinalikuran ni Abram ang kanyang comfort zone. Nandun na yung kanyang pamilya, kamag-anak, kanyang mga ari-arian, pero pinasabi pa ng Panginoon, lisanin mo ang comfort zone mo, lisanin mo ang iyong bayan, iyong tahanan, no? Ang iyong ama, kamag-anak. At saan daw papunta si Abram? Bayang ituturo, no? Hindi pa alam. Bayang ituturo. So parang si Abram, para ding nag-migrate, no? At least alam naman natin na saan yung papuntahan natin, no? Sa Hong Kong. Pero siya, ituturo pa. Okay? So hindi madali kay Abram. Okay? Na at ang challenge kay Abram, pakinggan ang Panginoon para hindi siya mawawala, no, sa ituturo na bayan. Mahirap yon, Abram. Dito, Abraham. Ito yung bayan. No? That's why sa Ebanghelyo, may tinig. Diba? May tinig silang narinig. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pakinggan. Sa unang pagbasa, pinakinggan ni Abraham ang Panginoon dahil yon ang promise nga doon, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa, pagpalain. Pinagpala si Abraham. Okay? So ang pakikinig kay Lord, yun ang magdala sa pagpapala. Pero ang pinakinggan natin, hindi si Lord, yung galit sa puso, pinakinggan natin yung nasa Facebook, yung mga fake news, pinakinggan natin yung mundo, pero hindi ang tinig ng Panginoon. Okay? Na si Abraham, no, nabibless siya dahil ang pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon. Tulad din dito sa Ebanghelyo, sinabi doon ng Ama, pakinggan niyo siya. So kung pakinggan natin si Lord, tayong mga migrante, hindi tayo mawawala sa ating paglalakbay. Sa panahon ng Kwaresma, huwag niyong pakinggan ang galit. Dapat ang pakinggan natin ang tinig ni Lord. Kasi mahirap magpatawad dahil pinakinggan niyo ang galit ang nakaraan. Gusto pang gumanti. May plano si Lord na pagpalain ka, i-bless ka. Pero ayaw mo, pinakinggan mo yung galit mo, no? Ang puot mo, yun ang pinakinggan, hindi kay Lord. Okay? That's why ang pagpapala ay kung pakinggan natin at sundin si Lord. Gusto yung pagpalain ni Lord? Parang konti lang. Gusto ba? So anong gawin natin? Pakinggan si Lord. Gusto ni Lord, di ba, na pakinggan natin siya. At sabi dito, si Abraham, iniwanan niya ang kanyang comfort zone. Kung nakontento lang si Abraham sa buhay niya, baka hindi siya pinagpala. Pero tinalikdan muna niya ang kanyang bayan, yung kanyang comfort zone, at nakinig kay Lord. Kasi pagpakinig kay Lord, pagpalain tayo ni Lord. So may mga comfort zone din tayo, no? Nasa buhay natin, komportable ka na sa kasalanan mo, talikuran mo na yun, pagpalain ka ni Lord. Komportable ka na sa Kanya, may asawa yun, talikuran mo na yun, iwanan mo na yun, pagpalain ka ni Lord. Diba? Sa tayo yung comfort, okay na to buhay ko, okay na to, maski walang kasal, okay na to. Talikuran nyo, bumalik, pakinggan nyo si Lord. Yan, pagpalain tayo ni Lord. Amen? Yun ang sinabi dito, pangako. Dasay kung anong dasal, hindi mo talikuran, yung galit mo, hindi ka nagpapatawad, walang pagpapala kay Lord.
Okay? Pakinggan natin, wag mong pakinggan yung galit mo sa mundo, yung dikta ng mundo, yung galit mo, wag mong pakinggan yung nagsulsul sa'yo, si Marites, iwanan mo na yan. Pakinggan mo, Lord, turuan mo ako, Lord. Anong gagawin ko, Lord? Lord, turuan mo ako, Lord. Kanina nga, before dito, may kababayan tayo na talagang pagod na siya. No? Father, paulit-ulit na lang, Father, yung asawa ko, Father. Talagang napagod na siya. Anong gagawin ko, Father? Alam nga naman na, well, sabi ko, gusto din ng Lord na maging happy ka. Mahirap naman na kayo pa rin, tapos ikaw yung nag-suffer, parang lalong mademonyo ang buhay mo. Mag-decide ka kung anong ikaw yung nakakaalam. Okay? Pero, ipagdasal mo siya bilang Kristiyano. Maski hindi na lang yung asawa, ipagdasal mo pa rin siya bilang Kristiyano na mabago siya. Okay? Na maski galit na galit ka, nasaktan ka, pero duty pa rin natin, our responsibility to pray for the person. Maski hindi lang asawa mo, bilang Kristiyano na lang, ipagdasal mo. Okay? Ganon, pagpalain tayo ni Lord. No? Maski may kagalit ka, ipagdasal mo siya, kaaway mo, dahil Kristiyano ka, ipagdasal mo siya na mabago siya. Okay? At pagpalain tayo ng Panginoon. Dahil ang pinakinggan natin, hindi yung galit natin, ang pinakinggan natin, ang boses, ang tinig ng Panginoon. Amen? Okay? At dito naman, that's why, dito naman at nakita niyo yung comfort zone dito sa Ebanghelyo. Diba yung may nakita sila Pedro, dalawang karakter, nakipag-usap kay Jesus. Sino tong dalawa? Moses at si Elias. No? So, anong ibig sabihin? Si Moses, siya yung nag-represent sa batas. Diba? Ang commandment ibinigay kay Moses. Si Elias, representative of the prophets. No? So ito yung sinabi na ang fulfillment, sabi ng Panginoon, He came to fulfill the law and the prophets. That's why yung crucifixion, ito na yung fulfillment. Ang crucifixion, ito yung ating kaligtasan. Okay? He fulfilled the law and the prophets. Okay? So dahil naging masunurin siya, hindi madali tanggapin yung cross. Okay? At so nakita ni Pedro, diba, maganda yung pangitain, nag-transfiguration, at sabi ni, pero Lord, mabutin Lord, dito na lang tayo. Gagaw ko ng 3 kubol, isa sa'yo, kay Moses, kay Elias. No? Naging komportable na si Peter. Pero talagang decided pa rin ang Panginoon, bumaba, harapin ang kanyang mission. Harapin ang kanyang mission. You know, sometimes sa buhay na natin, no, komportable na tayo, ayaw nating harapin yung ating mission sa buhay. Lahat tayo may mission. Walang tagumpay, walang tunay na tagumpay, pagtalikuran natin yung ating mission. Okay? That's why yung kanyang crucifixion, after 3 days, may tagumpay, may glorious resurrection. Kasama natin ang Panginoon. Sabi dito sa ikalawang pagbasa, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging kanyang bayan. Through the grace of God, makayanan natin. Lahat tayo may misyon, may mga problema. With the grace of God, makayanan natin. That's why huwag ka makafocus sa problema mo. Focus ka sa grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon, sabi nga, for God, everything is possible. Walang imposible kay Lord. Huwag kang give up ka na, no? Susuko ka na, huwag kang give up. Lahat ay posible kay Lord. Okay? Sa trabaho natin, no? Sometimes hirap yung amo, ipagdasal mo. Walang imposible kay Lord. Babaguhin yung amo mo. Diba? Pamilya, problema, yung mga anak, ipagdasal mo, huwag kang give up. Diba? Through prayer, diba si Lord na transfigured, na bago. Pero again, yung prayer, to do the will of God. Kung mag-pray tayo,
yung mapabanal ang buhay natin. Lord, help me, Lord, na matanggap itong pasaway na anak, Lord. Help me, Lord, matanggap itong kaaway ko, Lord. Pag nagmas pa naman kami, Lord, katabi ko pa naman, Lord. O Lord, ipagdasal mo, wag mong hayaan ang emosyon, galit magdikta sa buhay mo. Ipag-pray mo, Lord, makayanan ko to, Lord. Alam ko, Lord, problemado kami sa pamilya, sa asawa ko, Lord. Tapos itong isa, Lord, palaging nag-text, Lord, paano to, Lord? Tulungan mo ko, Lord. Ipagdasal nyo, Lord, gagabayan tayo ni Lord. Amen? That's why with the grace of God, makayanan natin the power of prayer. And so, sa ating banal na Eucharistia, we ask the grace of God to spend more time in prayer. Sa prayer, can transform us, can change us. That in prayer, makita natin yung ating real identity, that we are also children of our Heavenly Father. At yung mga anak ng Diyos are meant to be victorious. Ang anak ng Diyos ay may tagumpay. Anak ba tayo ng Diyos? Pakinggan natin siya para ang buhay natin may tagumpay. Amen.